Tama bang mga guro ang sisihin sa pagiging walang modo ng mga estudyante? Magandang araw, mga kaibigan. Kapag may estudyanteng bastos, walang respeto, palaaway, o walang disiplina, isang tanong ang madalas nating marinig, nasaan ang mga guro? Bakit hindi nila naturuan ng magandang asal ang mga bata? Pero tama ba na mga guro agad ang sisihin? Ang sagot, hindi. Hindi dapat sa guro lamang ibunton ang sisi. Mahalaga ang papel ng guro sa paghubog ng asal ng isang bata. Sa loob ng classroom, ang guro ay nagtuturo hindi lamang ng math, science, English o Filipino. Tinuturuan din niya ang mga bata ng respeto, responsibilidad, pakikipagkapwa at disiplina. Ayon sa mga patakaran ng DepEd tungkol sa child protection at positive discipline, tungkulin ng mga guro na magpanatili ng ligtas at maayos na learning environment at itama ang maling asal ng mga mag-aaral sa paraang positibo at hindi marahas. Pero tandaan natin, ang guro ay hindi magulang. Maaaring ilang oras lamang bawat araw na kasama ng guro ang isang bata. Samantalang ang mga magulang at pamilya ang pangunahing kasama ng bata sa kanyang paglaki. Kung sa bahay ay natututuhan ng bata ang pagsagot ng pabalang, pagmumura, pambabastos, pagsisinungaling o kawalan ng respeto, hindi makatarungan na asahan nating kayang burahin ng guro ang lahat ng iyon sa loob lamang ng ilang oras. At dito pumapasok ang malaking tanong, sino ba talaga ang may pinakamalaking impluwensya sa ugali ng isang bata? Ang sagot ay hindi lamang guro. Pamilya, paaralan, komunidad, social media, barkada, lahat ay may impluwensya. Kaya kapag may batang walang modo, hindi dapat agad sabihin, kasalanan niyan ng teacher. Sa halip, itanong natin, ano kaya ang nangyayari sa bata? Ano ang natutuhan niya sa bahay? Sino ang kanyang mga kasama? Ano ang napapanood niya? At paano siya ginagabayan ng mga matatanda sa kanyang paligid? Pero hindi rin ibig sabihin ito na walang pananagutan ng guro. May responsibilidad ang guro na magtakda ng malinaw na classroom rules, maging consistent sa pagpapatupad nito, itama ang maling asal, at maging mabuting halimbawa sa kanyang mga estudyante. Sa katunayan, itinuturing ng DepEd na mahalaga ang constructive behavior management at positive, non-violent discipline sa pagbuo ng isang learning-focused classroom. Ngunit may responsibilidad din ang mga magulang. Kung tinatawag ng teacher ang atensyon ng anak dahil sa pambabastos, hindi dapat ang unang reaksyon ay, bakit mo pinapagalitan ang anak ko? Mas makatutulong kung itanong, ano po ang ginawa ng anak ko? Ano po ang maaari naming gawin bilang magulang para maitama ito? Dahil ang tunay na layunin ay hindi ang manalo ang teacher laban sa estudyante o ang magulang laban sa teacher. Ang tunay na layunin ay matulungan ang bata na maging mabuting tao. At higit sa lahat, may responsibilidad din ang mismong estudyante. Habang lumalaki ang bata, natututo siyang gumawa ng sariling desisyon. May mga school rules, may code of conduct, at may mga inaasahang responsibilidad ang mga learners. Kaya hindi natin dapat alisin ang accountability sa estudyante. Kung mali ang ginawa niya, dapat niyang matutuhang aminin. Kung nakasakit siya, dapat siyang matutong humingi ng tawad. Kung may nilabag siyang rule, dapat niyang matutuhang harapin ang nararapat na consequence, sa paraang makatarungan, makatao at naaayon sa child protection policies. Mga kaibigan, tandaan natin, hindi trabaho ng guro na palakihin ang anak ng ibang tao. Ang trabaho ng guro ay magturo, gumabay, humubog at magbigay ng magandang halimbawa. Ang trabaho ng magulang ay magturo ng values sa tahanan, magdisiplina, gumabay at maging mabuting halimbawa. At ang responsibilidad ng bata ay matutong sumunod, rumspito at maging responsable sa kanyang sariling kilos. Kaya sa halip na maghanap agad ng masisisi, mas magandang itanong, paano tayo magtutulungan? Dahil ang pagpapalaki ng isang mabuting kabataan ay hindi trabaho ng isang tao lamang. Kailangan nito ang guro, kailangan nito ang magulang, kailangan nito ang paaralan, at higit sa lahat, kailangan din nito ang kooperasyon ng mismong bata. Kaya kung may estudyanteng walang modo, huwag nating agad sisihin ang guro. Hanapin natin ang ugat ng problema. At kapag nakita natin ang problema, saka tayo magtulungan upang itama ito. Dahil ang isang batang may magandang asal ay hindi lamang tagumpay ng kanyang magulang. Tagumpay din siya ng kanyang guro, paaralan at buong komunidad.
At sa huli, tandaan natin, ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa mataas na grado. Ito ay tungkol sa paghubog ng isang taong marunong rumspito, maging responsable, magkaroon ng malasakit at gumawa ng tama kahit walang nakatingin. Maraming salamat sa pakikinig. Kung sang-ayon kayo, mag-comment sa ibaba. Guro, magulang, at estudyante, lahat may responsibilidad. At kung hindi kayo sang-ayon, sabihin ninyo sa comments kung bakit. Ano sa tingin ninyo, tama bang sisihin ang mga guro kapag walang modo ang isang estudyante?